Miracle. Boyet. Himala. Himala. Yan yung mga ginagawa ng mga lalaki. Yung mga naghihimala. Diba? Now you see him, now you don't. Diba? Himala. Yun. Next. Prophecy. Propesya. Propesya. Ibig sabihin ng propesya, prophecy. Okay? Next. Discernment of spirits. Pagpakilala sa banal na spirit. Pagpapakilala sa banal na espiritu. Amen? Next. Tongues. Yan po yung madalas nating orderin sa restaurant. Ang tawag nila roon, lengua. Diba? Sarap nun. Lengua. Walang buto. Purong laman. Okay? Ibig sabihin nun, yung makapagdasal tayo, makapagpuri tayo sa ating mahal na Panginoon sa iba't ibang wika. Amen? So, yan po, yung gifts of the Holy Spirit. Now, meron pang isa. Dahil may tongues, no? Sinong tataas ang kamay? Interpretasyon. So, ang ibig sabihin nun, interpretation. Amen? Yan. Interpretasyon, interpretation sa English. Yan po. So, ilan lahat yan? Ngayon, gift of tongues. Pag-usapan po natin yung gift of tongues. Bakit importante yung gift of tongues? Gusto ng Diyos, hilingin po natin yung gift of tongues. Bakit? Kasi, galing sa Kanya, no? Yung gift of tongues. Ngayon, doon sa gift of tongues, magkakaroon po tayo ng bagong experience. Bagong way, ibang pamamaraan ng pagpupuri, pagsamba sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. No? At yan po ay isang unang hakbang para sa pagtanggap ng Holy Spirit. At yan po, madaling mag-manifest, madaling makikita, madaling mararamdaman. No? The moment we receive the gift of tongues. Ngayon, yun na nga po yung sinasabi ko. Kinakailangan po nating hiligin na mapasa atin ang gift of tongues. Bakit po? Katulad ng sinabi ko, pagka tayo po'y humiling ng gift of tongues, paano pong gagawin natin? Ano pong gagawin? Yan po sinasabi. Begin by just praising God in your own words. Mag-umpisa po tayo. Ano ba yung words na alam natin? Katulad nung halimbawa, la 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 la. Hallelujah, hallelujah. Yun yung madali sa iyo, yung madali mong i-twist yung dila mo. No? Sa pagsasalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Yung mga ganung ano. Pero, ikaw at ang Diyos, nagkakaunawaan kayo doon sa iyong ipinagdarasal. No? Ngayon, sa paghiling ng gift of tongues, ang focus po natin sa Diyos. Huwag po natin pakialaman o huwag po tayong magpapa-apekto doon sa mga nakapaligid sa atin. No? Basta kung ano yung prompting ng Holy Spirit, kung saan tayo nililid, kung paano yung pakikipagkomunikasyon natin, communication natin sa Diyos, doon po tayo mag-focus. Ang mahalaga, ikaw, tayo, at ang Diyos. Yun po ang mahalaga diyan. No? Ngayon, wag po tayong magpapa-apekto. Kasi mamaya, yan po ang magaganap. Isipin natin, na pagka tinanggap po natin ang Holy Spirit, ikaw at ang Diyos yan. At kung ano man ang mga salitang lumabas sa iyo, kahit na iba't ibang wika pa yan, kahit na iba't ibang salita pa yan, o mga salita na hindi naiintindihan, no, wag lang mura. No,
PI. Hindi. No? Yung salita po, no? Na nakapokus doon sa pakikipagtalastasan natin, pakikipag-usap natin sa Diyos. Yung pagpupuri natin sa Diyos. Amen? Ngayon, paano po ang mangyayari rito sa enkindling the gifts and the power of the Holy Spirit? Ito po ang mangyayari dyan, no? Ito po, nung tayo po ay binyagan, tinanggap na po natin ng Holy Spirit. Ilang taon tayo nung binibinyagan? Bata pa, di ba? Meron pa bang, sa mga lalaki, meron pa bang hindi tuloy dito? Ay, binyagan, ay hindi pa ba nabinyagan? Sorry. No? So, meron pa bang lahat tayo bininyagan? Bata pa tayo. Tapos, pagdating ng ating 11 years old, nagkakaroon po tayo ng confirmation. Yun po yung tinatawag na kumpil. Confirmation. Doon po sa binyag, ang nagsasalita po, yung mga magulang natin at saka ninong. Pero nung tayo kumpilan, tayo na po yung nagsasalita. Kaya, ang tawag, kumpil o confirmation. Kinukonfirm natin na kung ano yung sinagot ng mga magulang natin nung binyagan tayo dahil bata pa tayo, nung tayo umabot na sa kumpil, tayo na po ang magpapahayag. Tayo na po ang magsasalita. Ngayon, ano po ang mangyayari? Ang tawag po natin diyan, hindi po baptism. Wag po natin tatawagin baptism. Yan po ay pray over. Ipe-pray over po kayo. Sapagkat nung binyagan po tayo, tinanggap natin ang Holy Spirit. At pagkatapos nun, nanamlay ang Holy Spirit kasi napalitan ng ibang spirit. Nandiyan na yung espiritu ni Ginebra. No? Nandiyan na yung espiritu ni Emperador, ni Alfonso, ni Pundador. No? Iba't ibang spirit na yung pumalit. So ano nangyari ro sa tinanggap natin na espiritu ng Diyos? Nagselos. Mas mahalaga pala sa iyo si Ginebra. Mas mahalaga pala sa iyo si San Miguel, si Pale Pilsen. No? O sige, di doon ka na sa kanila. So ano nangyari? Yung pagiging Kristiyano natin humina, naging powerless, naging ineffective, at nangulunpoy. No? Ngayon, sa enkindling of the gift of the Holy Spirit, muli po nating iririkindle yan. Muli nating bubuhayin. At nang sa ganun, magkaroon ng buhay at magkaroon ng sigla. At yan po ay magaganap mamaya sa pray over. Now, yan po. Next. Sa pagtanggap po natin, mga kapatid, katulad na sinabi ko, meron po tayong tatanggapin na napakahalaga. Mas mahalaga pa sa pinagsama-samang yaman dito sa ibabaw ng mundo. Maglalaho po ang lahat dito sa ibabaw ng mundo. Kahit na kung sino pang pinakamayaman dito sa ibabaw ng mundo, kung ano man meron sila, lahat po yan mawawala. Pero ang Diyos, ang kanyang espiritu, ang Diyos Ama, mananatili yan. No? At ano po ang ano niya? Kung ano po yung tinanggap ng mga apostoles nung Pentecost, yun din po yung ating tatanggapin. Amen? Excited na ba tayo? Ha? Kung talagang excited na tayo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. No? Naka-ready po ba kayo? Ha? Sapagkat pagka tinanggap po ninyo ito, talagang para kayong Superman.
So, I'm sure, nakausap na kayo ng mga facilitators at sinabi na sa inyo kung ano yung preparations na dapat gawin. No? So, mamaya po, simply pray over. Ipagdarasal po namin kayong lahat, isa-isa. So, lahat ng mga hinihingi ninyong panalangin, lahat ng mga gifts o yung regalo, handog mula sa Holy Spirit, hihilingin natin sa ating mahal na Panginoon, sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na ipagkaloob sa ating lahat. No? At bago po natin pasimulan yung pagtanggap, yung pray over, muli po natin babalikan yung nangyari doon sa binyagan, nung tayo'y binyagan. No? Muli po nating sasariwain, muli po nating ipapangako kung ano yung mga pinangako natin nung tayo'y binyagan at tayo'y kumpilan. At yan po ay magaganap doon sa commitment to Christ. So malinaw po ang title, Commitment to Christ. Nung binyagan kayo, kumpilan, na-commit na kayo kay Jesus. Ngayon, i-recommit natin. No? Ito talagang seryosohan na ito. Dito, pagka talagang nag-commit tayo, no? Talagang for life na ito hanggang sa makapiling natin si Jesus doon sa kanyang kaharian. Sinong gustong makapiling si Jesus doon sa kanyang kaharian? Taas ang kamay. Taas! Ha? Taas! O, sinong gustong mauna? Ha? Anong gusto nyo? 45? 9 mm? Biro lang. Lahat tayo gusto natin makasama si Jesus. No? Alam po ba ninyo, hindi naman lahat mamamatay. There is a gift, there is a promise na binigay ang Diyos at yung life everlasting. And that is spiritually. Kasi itong lupa na to, from dust to dust, babalik yan. Kung wala ang spirit sa atin, walang buhay itong katawang lupa. Naniniwala po kayo? Walang buhay yan. Kanya, ang pagbibigay ng buhay sa atin ng Diyos ay sa pamamagitan ng Espiritu. Yun po yung gaganap ngayon. At yung nga sinasabi ko, pag-isipan yung mabuti, sapagkat ito po'y seryosohang commitment to Christ. At ito po ang mag-aakay sa ating lahat. Katulad ko, katulad ng iba, doon sa new nature, union to Christ, union to God, power to serve, bagong buhay. Wala ang Espiritu sa atin, hindi natin kakayanin. Wala ang simbahan sa atin, hindi po natin kakayanin. Amen? So, ready po tayo? Are we willing to commit ourselves? Kinukomit ba natin ang sarili natin kay Kristo? Nakahanda po ba kayong tanggapin ang gifts of the Holy Spirit ngayong gabing ito? Amen? Amen. So with that, service team, naka-ready na po ba tayo? Service team, yung mga facilitators, prayer warriors, music men, no? Before tayo mag-proceed, hinihiling ko po muna yung team na maghanda at para na sa ganun ay we are pure, no? Busilak yung ating sarili sa napakahalagang gagawin natin this evening. At doon sa mga kapatid natin who will be receiving or who will be subjected doon sa ganitong process of pray over, before na mag-umpisa tayo, baka meron pa po kayong gustong hilingin.
Meron kayong gustong ipagdasal. Meron kayong mga special intention na gusto ninyong ipanalangin ng mga facilitators, ng mga prayer warriors. Habang hindi po tayo nagsisimula, pwede po ninyong pag-isipan pa. Baka may mga bumabagabag sa mga damdamin ninyo. May mga pagdududa kayo. O meron kayong mga daladalang mga suliranin. O mga anuman na may mga hindi pa kayo napapatawad na mga nagkasala sa inyo, nakasakit sa inyo. Yan po ay mga obstructions. Obstacles po yan para matanggap po ninyo ng buong buo na walang balakid ang Espiritu ng Diyos. Amen? So, mamaya po, ipe-pray over po kayo. Isa-isa, kukunin po kayo dyan sa kinauupuan ninyo. Pero, pagkatapos po ninyong ipagdasal, babalik po kayo, ihahatid po kayong muli dyan sa kung nasaan kayo, pagpatuloy po ninyo yung pagdarasal. Habang kayo po'y nandiyan, kausapin po ninyo ang Diyos, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. No? Mag-heart-to-heart talk kayo ng Diyos. No? Sabihin mo sa Diyos, Lord, mabigat po itong papasukin kong ito. Ibig sabihin, pagka ako po'y umupo na dyan at pinray over na po ako sa pangalan mo, ibig sabihin, nakalaan na yung sarili ko sa iyo. So kung ano yung nangyari sa mga santo, sa mga apostoles, ibig sabihin, daranas din po ako ng ganun. Hindi po. Isang beses lang nangyari yun. Hindi na mauulit. Pero, yung buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, palagi may challenge yan. Palaging may challenge. Pero ngayon, hindi ka na nag-iisa. Kasi bubuhayin natin. Gagawin nating buhay, dynamic, at talagang yung Espiritu Santo na binigay sa inyo nung ikaw ay binyagan, magkakaroon ng sigla. Amen? Amen. So, Music Min, naka-ready na tayo? Ngayon, bago po yan, tayo po ay mag-aalay ng awitin. No? Mag-aalay po tayo ng awitin. Yung Spirit of the Living God. Nasaan po yung ating Music Min? So, hinihiling ko po na magsitayo po yung ating service team. No, magsitayo yung ating service team, yung mga participants, just remain seated. Remain seated. Tayo po. Sino po yung ating yung member ng CFC? Sino po yung mga member ng CFC? Kayo po. Tayo po. Tayo po yung mga member ng CFC. Yan. Pakita natin na buhay ang Espiritu Santo yan sa atin. At habang kayo po'y nakaupo, bago natin umpisahan yung commitment to Christ, remember, seryosohan na po ito dahil commitment na po ito. Ano po sa Tagalog ng commitment? No? Ibig sabihin, iniaalay na natin yung ating sarili sa Diyos. Kinukumit na natin. Parang nung kinasal kayo, di ba? O kinukumit ko na yung sarili ko sa iyo, wala nang iba, ikaw na lang. Ganun yan. Ano? Tutuloy ba natin ito? Ha? Tuloy natin? Ha? Ayo. Tutuloy natin? Pwede naman kasing, ayan, luwag ng pinto. Subukan mong umalis. Kung hindi, binato kita na itong microphone. Tapos na, sakit-sakit na lalamunan ko. Tapos aalis ka. Edi sana sinabi mo na kanina para hindi ko na tinuloy.
Ha? Okay? Ano, Boyet? Seryoso? Ako, Boyet. Baka mamaya, sumali ka pa sa sinakulo, ha? Ha? Then, commitment to Christ. Ba't nandiyan ka? Doon ka sa tabi. Doon ka muna. At pagdasal mo si mama at si papa mo, ha? Tumulong kang magdasal. So, pakitaas po yung kamay nung talagang nakahanda na i-commit yung sarili sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Okay? So, yan. Okay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hinihiling ko po, pakipikit po ninyo ang inyong mga mata. Huwag po kayong mag-iisip ng mga utang, pikit. Huwag kayong mag-iisip ng mga babayaran sa Meralco, sa tubig, sa Maynilad. Ang isipin po natin ang Diyos. Alisin po natin sa ating mga katawan yung mga bagay na nakakasagabal. Sis, ilagay mo muna sa tabi. Baba mo muna para malaya, walang sagabal. No? Yan, pikit mo yung mata mo. Pikit. Habang nakapikit po ang inyong mga mata, pilitin po natin na hanapin sa isip ninyo ang mukha ni Jesus. Ang mukha ni Jesus. Doon po tayo mag-focus sa Kanya, sa mukha ni Jesus, na nandun sa harapan niya si Mama Mary. Tingnan po natin sa isip natin at ilagay sa puso natin si Jesus na nasa harapan natin. Si Mama Mary na kasama natin magdarasal ngayong gabi at si San Jose. Pagkakataon natin lahat ito, mga kapatid, para kausapin ng Diyos, kausapin si Jesus. At habang nakapikit ang inyong mga mata, hayaan yung awitan namin kayo ng awiting mula sa langit. Mahal na Ama, narito sa harapan mo ang iyong mga anak na tinawag mo. Kilala mo po silang lahat, mahal na Panginoong Jesucristo. Alam mo ang kanilang mga pangalan. Ikaw mismo ang siyang namili sa kanila. Ikaw mismo ang nagsabi na marami kang tinatawag, subalit ilan lamang ang iyong pipiliin. At narito na po sila, Ama, nasa harapan mo na po sila. Sila ang tumugon sa iyo ng oo. Sila ngayon ay umaharap sa iyo na nagtatalaga ng kanilang sarili na mula sa araw na ito, mula sa sandaling ito, inaalay nila ang kanilang sarili, ang kanilang relasyon bilang mag-asawa, ang kanilang pamilya para sa iyo. Na sila ay magmamahal sa iyo,
sasamba sa iyo, sasampalataya sa iyo, maglilingkod sa iyo, at anuman ang kaharapin nila sa buhay, Ama, mananatili sila sa iyo dahil ikaw ang tumawag sa kanila. Spirit of the living God, we affirm your power here. Lead us and to deliver us. Manama, nawa manaog ang iyong banal na Espiritu Santo sa iyong mga tinawag, nawa manatiling masigla, buhay, at makapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo sa kanila, at tanggapin nawa nila lahat ng handog mula sa iyo. Amen. Okay, so idilat na po natin ang ating mga mata at ngayon aanyayahan ko po kayo na magsitayo. Tayo po tayo at gising na, may narinig ako na naghilik. Okay, tayo na po. Ngayon po, yan po yung ating magiging sagot. Yan po yung sinagot natin nung tayo po'y binyagan at nung tayo'y kumpilan. At muli ko pong uulitin, ito po'y isang desisyon na seryoso na sa pagsagot natin sa mga katanungan dito, ito po'y kasagutan na ipinagkakaloob ninyo sa Diyos kay Jesus. At laging nakasubaybay si Jesus sa inyo at sa aming lahat, sa ating lahat. No? At nangangahulugan nito ng pagkakaloob natin ng ating sarili sa Diyos. Na ibig sabihin, sa pamumuhay natin, hindi na tayo ang masusunod. Ang Diyos na. Si Jesus na ang masusunod. Amen? Okay. Kung nakahanda po tayo, nakikita niyo po roon ang tanong at nandoon po ang sagot. At sasagutin po natin yan na totoo sa puso natin. Dahil sa Diyos po natin sinasabi yung ating kasagutan. Hindi po sa amin, hindi po sa akin, hindi po sa mga nakapaligid dito. Sa Diyos, kay Jesus, sa Kanyang Espiritu Santo. Okay, mag-umpisa na po tayo. Do you renounce Satan and all wrongdoing? Sagot. Yung mga participants lang po. Ulitin po natin. Dapat yung malakas na sagot. Do you renounce Satan and all wrongdoing? Yes, I do. Do you believe that Jesus is the Son of God, that He died to free us from our sins, and that He rose to bring us new life? Yes, I do. Ulitin po natin, parang hindi totoo yung sagot. Hindi po ninyo sagot sa amin ito. Sagot niyo po kay Jesus ito. Do you believe that Jesus is the Son of God, that He died to free us from our sins, and that He rose to bring us new life? Yes, I do. Will you follow Jesus as our Lord? Yes, I do. Amen. Now, ito po ang ating declaration and prayer. Sabay-sabay po tayo. Lahat, pati po yung service team. Lord Jesus Christ, I will want to belong to you from now on.
I want to be free from the dominion of darkness and rule of Satan. And I want to enter into your kingdom and be a part of your people. I will turn away from all wrongdoing, and I will avoid everything that leads me to wrongdoing. I ask you to forgive all the sins that I have committed. I offer my life to you, and I promise to obey you as my Lord. Amen. So, ngayon po, upo po tayo. At kung ready na po yung mga facilitators, and eto na yung arrangement nila, o may iba pa kayong arrangement doon sa team leader, Brother Tani. Okay na po? Ganyan na yung arrangement nila? Okay? So, yung music mean, okay na? Okay na? Pagka ready na, so, mga kapatid, muli, inihiling ko po, habang nagpe-prepare po yung mga magpe-pray over sa inyo, please, be silent, be still, pray, pray, pray. Pag natapos po yung pray over, continue praying. Ang pagdarasal po, hindi lang para sa sarili ninyo. May mga magulang kayo, may mga kapatid kayo, may mga anak kayo, maging yung mga nakasakit sa inyo, yung mga nakagalit ninyo, yung mga naging dahilan kung bakit sumama ang loob nyo, isama nyo sila, ipagpatawad nyo kung ano man yung mga nagawa nila. At habang naghihintay kayo na kunin para ipagdasal, alalahanin ninyo na nandiyan si Jesus at kasama si Mama Mary sa tabi ninyo na nagdarasal. At sa sandaling ito, ihilingin ko po, pikit po natin ang ating mata, magdasal po tayo. At para walang istorbo, medyo magdistansya kayo para walang sa pagdarasal, walang distraction. Okay? Del, medyo boyet, medyo kayo, no? Para yung pag-pray. Okay? So, pigit po natin ang ating mga mata, ituon po natin ang ating sarili sa pagdarasal. Nasa tabi po ninyo si Jesus, nasa harapan po ninyo si Jesus, nandiyan po si Mama Mary, na nagdarasal sa inyo, si San Jose, at lahat ng mga banal, at lahat ng mga santo. Ang ating mahal na Panginoon. So, mga kapatid, ito po yung umpisa ng inyong bagong buhay. Yung buhay na dedicated na sa ating mahal na Panginoon. Yung buhay na pagdadala ng kanyang simbahan na pinagkatiwala sa inyo sa paanan niya. Doon sa kanyang paanan, hinihintay niya yung padre de pamilya, yung haligi ng tahanan, na akayin ang simbahan na yan patungo doon sa kanyang kaharian na kung saan siya'y naghihintay. Mga kapatid na lalaki, kamukha nyo, ako, ganyan rin yung ipinangako ko kay Jesus. Nadadalhin ko ang aking asawa
ang aking mga anak, ang aking pamilya sa harapan niya. Tumalikod tayo kay Satanas. Kanino tayo nakaharap ngayon? Kanino? Pakilakas? Parang meron pa kayong gustong harapin eh. Huwag na tayo nga harap sa Bombay. Harap na tayo kay Jesus. Ngayon mga kapatid, ang sarap ng pakiramdam. Tapos na ako na-pray over na katulad nung nangyari sa inyo. Pero nararamdaman ko pa rin. Nung pine-pray over kayo, ramdam ko pa rin na pine-pray over ako. Yung naganap sa akin noon, nung ako'y i-pray over, nung 1996, nung nakikita ko kayo, pakiramdam ko, ako yung nakaupo. Ako yung pine-pray over. No? Okay. Pakilapit yung ibang service team dito. Pero, yung pakiramdam natin, natanggapin natin ang Holy Spirit, ang gifts of the Holy Spirit. Masarap yan. Kanya lang, alam ni Satanas, masarap. Mabuti, mainam, yung tinanggap ninyo, yung ibinigay sa inyo. So, anong gagawin ng kalaban? Katulad ng mga magnanakaw, anong gagawin? Aagawin. Kukunin sa inyo yung ibinigay sa inyo. Dahil ang intention ni Satanas, ng kalaban, paniwalain kayo na hindi totoo yung tinanggap nyo. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala dyan. So, sa hindi ninyo nalalaman, inagaw na sa inyo. Paano ninyo ano yung mga senyales na inaagaw sa inyo yan? Anong araw bukas? Hoy, ano yung linggo? Araw ng simba. Ayan. Pakiramdaman ninyo. Kakatok si kumpare, may dalang MP lights. Sasabihin, pare, bago ito. Ang sarap at tindi ng tama. At saka may dala ako ritong pulutan. Chicken feet, meron pang hisaw. No? Yan. Lunes, eto na yung taga-miracle ko. Binibigay na sa iyo yung bill. Nahawakan ni, anong pangalan mo, sis? Ni Beth. Siya nakatanggap ngayon nung galing sa miracle. Tapos kaharap ka. Oh, ayan, tingnan mo. Ayan. Mga ganyan, simpleng pamamaraan ni Satanas yan, pero totoo. Nangyayari sa pang-araw-araw na buhay natin. No? Ano pa mga senyales na unti-unting inaagaw ni Satanas sa inyo yan? No? Nakikipag-inuman ka. Boyet. Ay, hindi, sinong umiinom? O kung sino na lang umiinom, o kaya nakikipag-tong age. Tapos lalapit yung anak. Ngay, tay, pambili naman ng banana Q, ng barbecue, fishball, squid ball, kikiam. Oy, umalis ka ngang malas ka. Doon ka pumunta roon sa nanay mo. Kanya minamalas eh. Mga simple. Pero paraan ni Satanas yan. Kasi alam ni Satanas, nung kinumit natin yung sarili natin, nagsalita tayo, tinatakwil mo ba si Satanas at lahat ng gawaing kasalanan? I do. Naniniwala ka ba kay Jesus? Diba? I do.
Ang linaw, galing sa inyo yung sagot na yon. Kilala kayo ni Satanas. Kilala rin kayo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon, diyan po masusubok. Yung karamihan diyan nasubok na at patuloy na sinusubok. Patuloy na kumikilos si Satanas para agawin. Katulad ako, ngayong araw na to, ilang events, 3 events na sabay-sabay, may talk dito, reunion, ako presidente, tapos birthday ng kaisa-isang apo ko, doon sa aking anak sa original. Kasi walang pangalawa, kanya original. Diba? Ibig sabihin, original, walang fake. Yun yung ibig sabihin nun. Diba? Pagka narinig mo yung original, ibig sabihin, walang fake. Diba? Oh, siyempre ako, nag-iisa yung anak ko. Nag-iisa yung apo ko, parang, wow, magbe-birthday tapos wala si Lolo. Dapat nandoon si Lolo. Ako, tinitingnan ko na lang, puro video sa cellphone. Abang papunta ako rito, nagda-drive ako. Binuksan ko, nag-FaceTime kami. Yoyo! Yoyo! Naku, aray ko, gusto ko nang pumunta dyan. Diba? Pero, katulad nung commitment to Christ ninyo, commitment to Christ din ako. Yung birthday ni Apo lilipas. Pero yung pagkakataon ko para sa Diyos, para kay Kristo, pag lumipas yun, mapupunta sa iba. Sayang yung biyaya. Ibig sabihin nito, mga kapatid, meron pa rin kayong problemang kakaharapin. Normal yan. Kasama yan para patutuhanan natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ano man ang kaharapin natin sa buhay, ngayon itinalaga ko ang sarili ko sa iyo. Kahit na anong mangyari, sa iyo pa rin ako. Come high, come low, sa iyo ako. May problema, malungkot, sa iyo ako. Lagi kitang kasama sapagkat alam ko, anuman ang mangyari, hindi mo ko iiwan, mahal namin Panginoong Jesucristo. Nagka-COVID, nandiyan ka. Nawalan ako ng trabaho, nandiyan ka. May nagkasakit, nandiyan ka. May namatay, nandiyan ka. Ikaw ay Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanman. Wala tayong ibang pupuntahang Diyos kung hindi si Jesus. Wala. Huwag na kayong maghanap ng iba pang Diyos, siya lang. Ang problema pa rin yan. Pero kailanman, ang Diyos, hindi yan mag-iiba. Siya pa rin yan. No? Yung decision na nangyari ngayon, isang malaking pabor na ibinigay ninyo sa inyong sarili. Wala tayong ibinigay na pabor sa Diyos. Pero siya ang nagbibigay ng pabor sa inyo at sa ating lahat. Naghihintay lang siya doon sa bawat anak niya na magtatalaga ng kanyang sarili sa kanya. Walang sapilitan. Gumawa ka ng kasalanan, hindi ka pinilit ni Jesus. Hindi ka tinulak ni Jesus na magkasala. Sumama ka kay Satanas, hindi ka pinilit ni Jesus. In fact, nagpakilala si Jesus na tagapagligtas. Siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Bakit ka pa maniniwala sa iba kung siya na itong nagsasabi na siya ang katotohanan? Huwag na tayong maniwala sa iba. Siya na lang ang paniwalaan natin, mga kapatid. Amen? Tanong ko, masaya pa kayo sa tinanggap ninyo? Bakit naman November 1 pa naman ang All Saints Day? Ba't yung sagot ninyo pang All Saints Day Sino nang tumama sa wedding dito? Yung totoo. Taas ang kamay. Hindi, walang hihingi ng balato. Yung totoo. Sige na. Sino nang tumama sa wedding? Ikaw. Ha? Sabong.
Grabe naman. Talaga ang babait. Bilib ako. Grabe, ang babait. Anyway, naniniwala ako sa inyo. Naniniwala ako. Yung tinanggap ninyo, higit pa sa kayamanan ni Henry C. Higit pa sa kayamanan ni Elon Musk. Yung pinakamayaman dito sa ibabaw ng mundo. Higit pa sa kayamanan ng hari ng Dubai, ng Saudi Arabia, ng Qatar. Higit pa sa pinagsama-samang yaman dito sa ibabaw ng mundo sapagkat yung may-ari ng mundo ay Diyos. Lahat ng nandito na makikita mo sa ibabaw ng mundo ay sa Diyos. Ang buhay natin ay sa Diyos. Kanya yung tinanggap ninyo, dahil siya yung nagbigay, ano yung expectation ng Diyos? Di ba? Mamahalin mo. Aalagaan mo. Payayabungin mo. No? Yan mamumunga. Magbubunga ng marami. Yan yung inaasahan ng Diyos. At gusto niya, dahil ipinagkaloob niya sa inyo yan, sa atin yan, dapat masaya. Dapat nagdiriwang. Di ba? Normally, dito sa Pilipinas, ano yung nakikita natin pagka nagdiriwang tayo? May bidyoke. Di ba? Anong ginagawa sa bidyoke? May kanta na, may sayaw pa. Di ba? Palagay ko, kayo naman, lahat marunong magsayaw. No? Marunong kayong pumalakpak. Di ba? Pagka meron tayong hinahangaan tao, at meron siya nakita, maganda yung nagawa niya, nakita natin sa kanya, anong ginagawa natin? Pinapalakpakan natin. Si Haring David, si Moses, si Noah, si Jacob, lahat ng mga yan, nung magpuri sa Diyos, anong ginagawa? Pumapalakpak, sumasayaw, umaawit, nagtataas ng kamay, patotoo na naniniwala kami sa iyo, Diyos. Sumasamba kami sa iyo. Ito ang kamay namin, ibinibigay namin sa iyo. Hawakan mo kami, yakapin mo kami. No? Naniniwala kami sa iyo. Bravo, Lord! Bravo! Patutuhanan natin na masaya tayo sa tinanggap natin. Patunayan natin na naniniwala tayo na si Jesus nga yung tinanggap natin. Anong gagawin natin? Aawitan natin siya ng mga awiting papuri. Aawitan natin siya ng mga awitin na nagbibigay ng pasasalamat, ng kalwalatian, angkop sa isang Diyos, angkop sa isang hari. Kung yung mga ibang mga leader dyan, na leader dito sa ibabaw ng lupa, pinaparangalan natin, hinahangaan natin. Ito, Diyos ito na totoo, hari na totoo, no? Tagapagligtas na totoo. Dapat higit pa sa ipinakikita natin sa mga tao, ang ibibigay natin na papuri at pasasalamat dahil ito ay Diyos. Ito ay hari. Amen? Kaya ngayon mga kapatid, kung totoo na nagpupuri tayo sa Diyos, kung totoo yung pananampalataya natin, kung talaga nagpapasalamat tayo, kung talagang inaangkin natin na yung tinanggap natin ay higit pa kaysa sa anumang yaman dito sa ibabaw ng mundo, tumayo tayo mga kapatid. Papurihan natin ang ating mahal na Panginoon. Awitan natin siya. Palakpakan natin siya mga kapatid. Dito tayo, labas. Labas, sasayaw tayo. Ha? Ako, hindi ako marunong magsayaw. Kaya...
serve you, follow you, my peace and faith, palakpakan natin ang ating Panginoon. Papurihan natin siya ng ating awitin, ng ating ganaw, ng ating palakpak. With all our Inatakila ka namin, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. Papuri sa iyo, Ama. Minamahal ka namin. Ikaw ay totoong Diyos. Ikaw ang Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Papuri sa iyo. Papuri sa iyo. Lahat ng pagmamahal at pasasalamat ay inaalay namin sa iyo. At sa pagpapatuloy, Ama, hayaan mong hantungan ka namin ulit na mga awitin namin na nagpupuri sa iyo.
Yes, glory, Lord. Praise you. Hallelujah, Lord. Hallelujah, glory. Mighty is your name, O Lord God. You are great and wonderful, O Lord. You are the Alpha and Omega. You are the way, the light, and the truth. You are the beginning and the end. Glory to you, Lord Jesus. Glory to you, Hosanna in the highest. You are our Savior, our rock, our salvation, our refuge. Holy is your name, O Lord Jesus. Holy is your name. Praise you, Lord Jesus Christ. Praise you. Praise you, Lord God. Praise you. Thank you for your goodness.
Yes, Lord. You have chosen us, O Lord God. You have chosen all those whom you have called. You know their names, O Lord God. Yes, Lord, you know them before they even come into this world. Yes, Lord Jesus Christ, we are very grateful, O Lord God, for you have called us by name, O Lord God. You have called all those who attended this Christian Life program and have received the gifts of the Holy Spirit. Yes, Lord Jesus, we know that your mighty presence is here with us, O Lord God, as they were prayed over. Yes, Lord, we know that you are in front of them, that your face is with them, O Lord God. Yes, we know, Lord Jesus Christ, that you have cleansed them. You made them worthy, O Lord God, to receive you. You have prepared them, O Lord God, to be called in this calling of becoming a member of the Couples for Christ. Opo, Panginoong Jesus, alam po namin na ikaw mismo ang tumawag sa kanila. Ikaw mismo, Panginoon, na nagsalita sa kanila. At ang aming mahalin ng Direng Maria, ang siyang nanalangin para may pagkaloob sa kanila, Panginoong Jesus, ang mga natatanging handog, ang mga panalangin para sa kanilang sarili, panalangin para sa kanilang asawa, panalangin para sa kanilang mga anak, at panalangin rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoong Jesus, ngayong gabi ito, alam po namin binayayaan mo po sila nang higit pa sa mga biyaya na makikita rito sa ibabaw ng mundo. Sa mga material na biyaya, Panginoong Diyos, na nabubulok, nananakaw, nawawala. Ang biyaya na ipinagkaloob mo sa kanila, ang siya mag-aatid sa kanila diyan sa iyong kaharian, na kung saan makakapiling ka namin, na kung saan, Panginoong Diyos, magkakaroon kami ng buhay na masigla, buhay na mapayapa, buhay na masagana, buhay na lagi kang kasama. Opo, Panginoong Jesus, yan ang itinatalaga mo at ipinapangako sa kanila at sa aming lahat. Alam po namin na ipinangako mo sa amin ang iyong banal na Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo mo ang siyang tinanggap namin. Tinanggap ng lahat, Panginoong Jesus. At yan po ay labis naming pinapasalamatan. At kami humihingi ng lakas sa inyo, Panginoong Jesus, upang nang sa ganon ay meron kaming sandata para labanan lahat ng ginagawa ni Satanas, para muli kaming alisin, agawin sa iyo, Panginoong Jesus. Panginoon, tulungan niyo kami na tulungan mo kami na hindi po maganap lahat ng nais na gawin ni Satanas sa amin. Kami po ay sa iyo. Itinatalaga po namin ang aming sarili sa iyo, Panginoong Jesus. Kami po ito na anak mo, na nagmamahal sa iyo, sumasampalapaya sa iyo, at wala kaming kikilalaning Diyos, kundi ikaw. Wala kaming papakinggang tinig kung hindi tinig mo, Panginoong Diyos. At wala po kaming susunding utos, kundi mga utos mo. Panginoong Jesus, samahan mo kami sa aming paglalagpay hanggang sa makarating kami diyan sa kaharian mo na alam namin kaming lahat ay hinihintay mo.
My heart desires to serve you, Lord. With me as a blessing, I'll wait to see you in your grace. All I know, these people have to say, I love my heart desire to serve you, Lord. You use me as a vessel, oh, you have this love. I'll wait until you make me, till you make your grave. Well, I know these people have to surrender. Yes, Lord, bring us back to your embrace, O Lord. Bring us back to your embrace, O Lord God. Bring us back to your embrace, Almighty Jesus, our Lord and our God and our Savior. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yalla, 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 yalla. Glory to you, Lord God. Glory to you. Lord Jesus Christ, just allow us again to continue this celebration. Just allow us again to express our gratitude, our faith, our love, our obedience in you. Lord, we offer you again our worship song, our praise and worship song, fitting to a king like you. It's good. It's out in God is good. We celebrate God is good. We're going out in God is good. We know it's good. I feel spirit and I feel like that. It's not there, it's good for me, and I run without going God is good. We sing and shout it, God is good. We celebrate it, God is good. Nobody doubt it, God is good. We know it's good. Everything up is not for me. I feel sweet taste, and I feel like that. For it is not there for me, and I run without overthrow. God is good. Celebrate, God is good. Celebrate, God is good. I'm holding out, God is good. Always good. Everything up is not for me. I feel free, and I feel like dancing. So it is not very good for me, and I run without overthrow. God is good. Sing, shout it, God is good. Celebrate, God is good. We're going out, God is good. You know it's good. Hallelujah, hallelujah, glory to you. Hosanna in the highest. Praise you, Lord God. Praise you. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Jesus, narinig mo ang iyong bayan, nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat, nagdiriwang sa tagumpay mo. Panginoong Jesus, alam po namin na kumilos si Satanas. Nais niyang hadlangan ang tagumpay na ito na ikaw mismo
ang siyang umangkin. Ikaw mismo ang siyang gumawa. Panginoon, sa sandaling ito, nais po naming ihabilin sa iyo si Bianca. Panginoon, siya po ay may dinaramdam, siya po ay may lagnat, masakit ang ulo, at hindi po namin batid, Panginoon, kung ano po ang maring sakit or abnormalities na dumating kay Bianca. Subalit ito po'y malinaw na pagkilos, kagagawa ni Satanas upang hadlangan, Panginoong Hesus, ang dakilang gawaing ito na ang layunin ay hihatid ang mga tinawag mo sa gabing ito na tumanggap ng handog mula sa iyong Espiritu Santo na matanggap ng buong kaligayahan at kapayapaan ang iyong Espiritu na magbibigay sa kanila ng lakas, magbibigay sa kanila ng bagong anyo, magbibigay sa kanila ng kapangyarihan para maglingkod, katulad ng ginagawa ng lahat ng mga anak mo na naririto. Kayo sa iyo, mahal namin Panginoong Jesucristo, sa aming Diyos Ama at sa Espiritu Santo, at sa tulong ni Mama Mary, hayaan mong angkinin namin sa pamamagitan ng kapangyarihan na makapagpagaling na ibinigay mo sa aming lahat, na si Bianca ay bumalik sa normal na kalusugan, mawala ang kanyang mga idinadaing na masakit, at maging normal ang kanyang katawan, Panginoon. Panginoong Hesus, sa pangalan mo, itinataboy namin at itinatakwil si Satanas at lahat ng kanyang gawain. Panginoong Hesus, gapusin mo po lahat ng mga masasamang espiritu na nagbibigay ng mga sakit na ito, ng kalungkutan ng mga suliranin. Igapos mo po ito at ilagay sa iyong paanan, Panginoon Hesus, sa paanan ng mahal na Inang Birheng Maria. At huwag mo na po pabayang makapagbalik pa ang mga masasamang espiritu na yan, Panginoon. At hayaan mo na si Bianca ay magtaglay ng normal at malusog na pangangatawan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. At inaabili namin sa inyo, Panginoong Hesus, lahat ng mga mag-asawa, lahat ng mga tinawag mo na nasa inyong harapan ngayon, na nagtalaga ng kanilang sarili, na mula ngayon, hanggang sa makaharap ka nila sa iyong kaharian, ay mananatili sa iyo ang mga mag-asawa na ito, ang mga kapatid namin na tinawag mo, Panginoon, na anuman ang kaharapin nila sa buhay, mananatili sila sa iyo sapagkat itinalagan na nila ang kanilang sarili, ang kanilang buhay, ang kanilang kaluluwa, ang kanilang puso at isip, ang buong lakas nila sa iyo, Panginoong Hesus. At dahil diyan, Panginoon, alam namin na sila'y aalagaan mo. Ipagsasanggalang mo po sila. Sila po'y iingatan mo, sampu ng lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa anumang gagawin ni Satanas para matinag ang kanilang pananampalataya sa iyo. Panginoon, alam namin na hindi mo po pahihintulutan ng ating kalaban na may mawala sa kanila, Panginoong Hesus. Alam ko po, Panginoon, na lagi mo po silang sasamahan, katulad na lagi mo kaming sinasamahan. At alam po namin, sila ay haharap sa inyo, katulad ng kanilang pagtatalaga ng kanilang sarili. At isasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay sa pagpapatuloy ng paglalakbay na ito, hanggang sa lahat kami ay makarating diyan sa tunay na tahanan namin, nakapiling ka, kasama ka, at lahat kami ay nagsasaya, nagdiriwang, Panginoong Hesus, na nakatingin sa maamo mong mukha. At pangwakas, Panginoong Hesus, muli, maghahandog kami ng aming awitin.
Glory to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. God is good all the time. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise you. Praise you, Lord God. Praise you. Okay. God bless. God bless sa lahat. God bless sa inyo. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless you. Rise, pick up your mat and go. Oh! Ano lang mensahe binigay sa gabi ito? Ang ganda lalaki. Ngayon, kami naman po ang magbibigay parangal at ipagkakalob sa being the resource speaker of CMC Christian Life Program of membership empowered by the Holy Spirit. Even this October 14, 2023 at MQAP, Mother of Perpetual Health, Chapel Castillas. Three. Diba? 1, 2, 3. Okay. So, dalawa yung sarili mo. 1,